John Excel MD Rit. 5 years na ako nagtuturo sa public school. Wala akong experience sa private nung nag-apply ako kasi naniniwala ako na kung para sa'yo, makukuha mo yan kahit hindi mo ipilit. What led you to pursue teaching profession and how it shaped your life? First, wala akong plano na mag-teacher kasi ang plano ko talaga maging doktor or maging architect or engineer. Ang in-enroll ko noon sa DAPSU pa ako noon, architecture. Kaso nung napuno na yung slot sa architecture, nilipat yung pangalan ko sa EDU. At first, nung pinakaunang araw, may pagsisisi, may pagkalungkot na hindi ko makukuha yung architecture. Pero sabi ko man ganun, baka challenge. So yun, ginarap ko yung EDU, kinuloy-tuloy ko siya hanggang sa naging scholar. Tapos nagiging sister ng DAVSO, napapasama sa Honor Society. In-enjoy ko na lang. Tapos, ang pinaka nagtulak sa akin, kasi habang nag-aaral ka ng education, hindi mo pa siya ma-appreciate. Hindi mo ma-appreciate yung pangangailangan ng bansa natin, sa mga magagaling, sa maiinit ang passion. Kumbaga, talagang yung apoy bilang guro, mas ma-appreciate ko yan kapag nag-teacher ka na talaga. Tapos, nagtulak lang sa akin na mag-stay sa DepEd, yung mga bata talaga. Kasi kung huhusgan natin yung mga bata na matitigas ang ulo, pasaway, maharot, madali yun. Madali natin silang mahusgan na matitigas ang ulo, masasama ang ugali. Pero bilang teacher, kailangan mong upuan yung mga bata, kailangan mo silang kausapin. Kaya bilang guro, ang nagtulak sa akin is manatili sa school, maging mabuti at mahusay, gaya na ng motto ng paaralan namin ngayon, at pakinggan yung mga students. Huwag natin silang husgahan. Pwede natin silang pagsabihan, yes, kasi pangalawang magulang tayo. Pero lagi nating harapin at hanapin yung maganda sa bata. At yun nga, maging pangalawang magulang in a way na hindi lang siya sinasabi. Pinapakita at pinaparamdam siya sa bata. Kasi mararamdaman ng bata kung concern ka talaga. What keeps you motivated and passionate in your teaching journey? Kapag yung mga bata nakikita mong nag-improve, sabi ko nga sa mga bata, yung lesson natin mismo, makakalimutan niya yan. Pwedeng ma-retain, pero pwedeng hindi din. Yung mga teachers natin, normal lang na tao din yan. Kumakain ng kanin. Kumbaga, pareho lang yung lupang tinatapakan natin. Pero hindi all the time motivated kami. At para mapanatili yung motivation na yon, kailangan mong bumalik lagi dun sa core na tinatawag. Ano yung core na yon? Ito yung mga dahilan kung bakit ka nag-teacher, kung bakit pinili mong mag-stay kay DepEd. Considering na ang daming challenges, considering na ang daming hinaing ng mga teachers natin, positive man yan or negative, bumalik ka lagi sa dahilan kung bakit mo piniling maging guro. Kasi may choice ka namang umalis sa DepEd, may choice ka namang umalis sa pagiging guro. Ang daming trabaho dyan. Pero ba't ka nag-stay? Yun ang babalikan mo kung bakit ka na napili sa pagtuturo. What is your message for your fellow teachers and aspiring educators? Message ko una sa mga future educators, dapat buo yung loob mo na mag-take ng una kasi board exam. Mag-take ka ng board exam, dapat buo yung loob mo. Hindi yung bumagsak ka, nalungkot ka, na-depress ka. May nangyari na kasing ganun na instance sa isang kakilala ko na bumagsak siya, na-depress siya. Hindi dapat ganun. Doon hindi ko sinasabi, hindi ko makokontrol yung emotions, no? But then again, ang mapapayo ko lang, dapat kibayan yung loob. At the same time, lagi ko sinasabi sa mga nire-review ko din sa board exam, hindi naman lilitaw sa lisensya mo sa PRC na pumasa ka sa board exam kung ilang beses mong tinake yung board exam. Hindi yung lilitaw. Ang lilitaw doon, professional teacher. Kaya bumagsak man o hindi, lalo na sa mga pre-service teachers natin, go lang, i-take lang. Kasi ang purpose natin makapagturo sa mga kabataang Pilipino, hindi para pumasa ng take 1 lang. Kasi may mga instances na madaming beses talaga. Doon ko sinasabing, huwag na gawin yung best at ali naman yung pagtitik. What I'm trying to say is that laging gawin yung best, mag-fail man or mag-succeed. Always do your best. Sa mga teachers naman, medyo, ano kasi to 5 years pa lang ako, baka may makarinig na 20 plus years sa mga seniors. Ang masasabi ko lang is salamat. Yun siguro kasi
ang daming paraan, ang daming dahilan para umalis sa pagtuturo. Pero ang daming bayani na guro sa public service na nagstay. Siguro masasabi ko salamat at tatagan pa nila. Kasi ang matatag curriculum ay nangangailangan talaga ng matatag na teacher. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a